Ayan, magandang tanghali po mga ka-therapy at dumating nga po sa atin sila John, no? Tayo naman po ay nagmassage tayo ng maaga dahil ang client natin ay may back pain, no? Pagkatapos nga maaksidente ang kanyang asawa ay 2 months sa hospital, kaya medyo ang ating pong client ay napagod sa dami ng routine at sa pag-asikaso po sa husband. Nangihingi sa Lin si Tilapia. Kita ko pinalabit ka talaga niya, Lin, eh. Bakit red na red kayong dalawa ngayon? Ano ang ibig sabihin ng pagre-red nyo? Pagising lang namin yan, tulusot lang. Pagising nyo? Yes. Hindi ko maalam na yan. Okay. At ayan nga po mga ka-therapy ay naghihintay din ang ating mga alaga ng biyaya kung may matira. Ayan, ayun, ganun yung si Rocky Buddy. Ayan, Rocky Buddy! Rocky Buddy! Kamusta ka? Uy, si Losa. Ayan, John, kamusta, John? Ang ulam po natin mga ka-therapy ay after natin nag-massage, ay dumaan tayo sa palengke. Bumili pa tayo ng paan ng manok. Ayan, inadobo natin. Bonggang-bongga ito mga ka-therapy. Ano yan? May sili yan, no? May sili. Tapos si Aileen ang naghati sa gitna, no? Hirap ba kainin, Len? Hindi naman. Uy, nag-away sila. Si Rocky Buddy, ang tapang. Hindi na siya kailangan sipsipin? Ha? Kailangan po. Kailangan sipsipin? Yun ang Ay, price mga lang eh. ka-therapy, oh. Suso. Yan. At, sarap na sarap si John, ah. Uy, sus! Kamusta, John? Ariel, kamusta? Kamusta ang, ano nyo? Nagustuhan nyo ba yung ulam nyo? Chef, napakasarap po. Wow! Napakasarap daw. Napakasarap. Ayan. So, John, kamusta ang ano mo? Ang isang linggo mo ngayon nagtrabaho? Nabuo mo ba ang isang linggo? Naburin, kaya lang eh. Ba't may rin? Nabuo? Hindi. Oo, hindi. Nabuo. Nabuo, kaya lang nabayad ko nga sa bali namin. Kasi yung mga bayad kami doon. Tapos sa kantin, nagbabayad kami. 800. Hindi, ibig sabihin, pumasok ka ng 1 week. Magkano natira sa sweldo mo? Yung naiuwi. Oh, 300. Bali 500 kasama pambiling ulam. 500 pesos na lang inuwi mong pera? Pamasahe pa. 320 ba? Nagbale si Aileen, nagbale. Bali siya ng, pinadala niya ako ng 1,000. 700. Pinadala ka niya 700. Oo. Oy, ang tapang talaga ni Rocky Buddy. Rocky Buddy, bakit ang tapang-tapang mo, ha? Ha? Ayan. Tapos, ang inuwi mo na lang ay 500 pesos? Yung 300 linis, binili ko ng ulam yung... Linis yung 300. Yung 500 hindi pa pala linis yon. Hindi pa. Hindi pa. So, ang hirap. Saan ang pakiramdam, Len? May mga babayaran ka ba sanang utang pag uwi ni John? Oo, may babayaran ako bahay. May tindahan sa bigas. Ay. Tapos, di siyempre 500 lang, hindi may utang ka ngayon. Hindi mabayaran niya yun. Hindi mo bayaran, paano naawayin ka? Opo. Magkano upa mo sa bahay? 1,000. 1K? 1K ba? Tapos tubig nyo? Ibig Tubig sabihin, namin sa bus. ibig sabihin yun, kulang na kulang talaga ang sahod mo. So, yung plano mo sana na pwede kang magtayo ng negosyo dito, Tigil ko na yan. titigil ka na kung may puhunan ka. Oo. Tapos, mangangalakal ka. Oo. Pangdagdag. Kaya mo magtinda, Aileen? Opo, kaya ko. So, gusto mo talaga magtinda-tinda? Pwede nyo ring sabayan ng balot yan, eh. Oo. Sa gabi. Kasi masipag to si John, pati nga ice cream dati nagtitinda siya, eh. Magbenta dito yung balot kasi wala man nagbibenta dito ng mga balot eh. Oo, wala. Meron kayo madalang. Wala nagbibenta dito sa atin. Ng Ayan mga ka-therapy, si John ay grade 3. Hindi siya skilled, no? Tapos sa construction siya, kaya hindi siya mabigyan ng sweldong mataas. Kasi nga ito mga ka-therapy, kami po ay biktima po kami ng isang broken family. Ay hindi biktima, bunga. Kami po ay bunga ng isang broken family. Si John to, pagkahiwalay ng parents namin, nung namatay si Papa John, saan ka ba noon? Tipolo. Nag-antipolo ka? Ilang taong ka noon? 15. 15 years old ka na namatay si Papa? Oo. 15. Tapos ano na ang ginawa mo noon?
Saan ka tumira? Oo. Hindi ka na nakapag-aral? Anong naging hanap buhay mo noon? Kasi wala nang magulang, wala nang Katulad ng kapatid, malalayo kami mga ka-therapy, watak-watak kami. Nangalakal ka. Nagtitinda ka nga noon ng ice cream eh. Kano kinikita mo nun sa ice cream yung nilalako-lako mo noon? 200. So, ibig sabihin, sa sipag, kaya mo talaga, kulang mo lang puhunan. Oo. Sakali bang may pera kayo, mapapalago mo pa kaya yon? Oo, kung may puhunan talaga. So, parang maganda dyan yun, buhay na tilapia talaga. Oo, Buhay na No? Kasi doon, pag namatay siya, babaan mo lang ng konti ang presyo niya. Isang isda ka lang, so maliit lang ang puhunan nun. Magkano lang ang tilapia? Pagpatay na Parang yung- nasa 160 lang ang kilo ng tilapia. Ewan ko magkano ang puhunan yan. Sabay mo ng gulay. No? Mura lang yan. Basta tilapia. Pero pag patay yung tilapia, ang bintahan 80. 80 na lang. ang kilo. Luging-lugi ka naman na noon. Wala nang 80 ang kilo. One- Bumibili nga kami dyan eh. 120. 120 ang kilo. 120 yung kilo nga pag buhay. So sa tingin nyo, kaya nyo? Kaya namin. Hindi ba ako mapapahiya sa mga sponsor? Sakali may gustong tumulong sa inyo, magpadala ng ano, imo-monitor ko kung paano kayo magtinda, kung magkano yung kinikita nyo sa isang araw. Kaya ba? Oo. Kaya nyo paninindigan? Oo naman. Basta may puhunan. Basta may puhunan. Sakali may puhunan ka dyan, bibitaw ka ba sa trabaho mo? Bibitaw na talaga ako. Bibitaw ka na kasi Focus ko yung sarili ko dyan. kaya mong suportahan si John. Mapag-aaral nyo na ito. Sigurado ba yan? Happy Sunday po at lunchtime. No, ay masarap bang suso? Masarap na masarap po. Ay, masarap na masarap. Sa kahoy ko lang yun mga ka-therapy niluto at si Jun ang nag-sindi ng apoy, no? Tapos naggata tayo. Gata ng gabi. So, sige, enjoy nyo yung lunch nyo, no? Sana, John, ay may tumulong sa inyo. Sana mabago ang buhay nyo, no? So, sa Happy Sunday, red na red po ang itong dalawa. Kaya hindi pa kasal. No? Ano ang problema? Ba't hindi kayo nagpapakasal? Wala pang birth, hindi pa maka... Baka naman, ayaw nyo talaga magpakasal. Gusto namin, kasi wala pang birth. Kailangan pa lang. Walang birth certificate. Gusto mo makasal kay Aileen dyan? Ikaw, Aileen? Kasi pagkasal, Aileen, may basbas kayo ng pagsasama. Lahat ng blessings ay maaaring natanggap nyo. Blessing na maayos na pagsasama, blessed na mga mabilis ang pag-asenso nyo. Ganun kasi ang ganda ng kasal. No? Then, ganito, tawag dito. So, ikaw, John, ay ang inuwi mo lang na pera ay 300. sa isang linggo mong pagtatrabaho. Hindi napapagod ka lang. Pagod na talaga ako. Lakat ng mga katawan ko eh. Mahirap pa yung John, yung construction ka, tas maliit ang sweldo mo. Anong oras ka nagsisimulang magtrabaho doon? Alas 8. Ng umaga, tapos nasa tirik ka ba ng araw? Hindi naman, nasa loob ng may bubong kasi. Oo. Kasi lang pagka lalo na din yung amo namin, talagang paspasan yung trabaho. Paspasan talaga. Ibig sabihin, susobra ka pa dun sa bilis mo. Mas, kumbaga yung normal mo, kailangan mo pang bilisan. Hirap ka sa construction. Hirap kung tutusin kasi unang-una mababa ang sahod. Pangalawa, yung pagkain mo pa, sagutin mo pa. Tipid. Natural, pagka nagpunta ka sa kantin, parang halos mo na napupunta. Oo. Kaya wala dito. Kahit anong pilit mo ipaliwanag sa kanya. Basta kanya yun. Minsan, nagagalit ka sa kanya pag kulang ang sahod. Oo, kasi siyempre pambayad namin sa bahay yun, tindahan, Oo. plus tubig. Binabayaran din namin yung mineral, nakuha namin sa tindahan. Kaya gabi, pag uwi niyo, 300 lang talaga yung inabot mo sa akin. 300 pesos. Eh, kulang pa isang araw ng pagkain yun. Kulang pa. 300 pesos. Ikaw, Noy, kamusta? Nabibili ba ng magulang mo yung pangangailangan mo? Minsan po hindi. Katulad ng Pagkain. kulang ka sa pagkain. Paano kainan mo? Umaga, tanghali, gabi dapat, di ba? Ano lang kain mo? Pangalan, tapos gabi lang po. Tanghali at gabi lang. Ikaw, Aileen, ganun ang kainan nyo? Hindi. Kasi hindi ka siya. Dating ng gabi, hindi na kami nagsasaing kasi nagtitipid na lang kami magsaing. Kasi para may umaabot yung bigas namin ng isang linggo.
Para umabot ng 1 linggo ang bigas. 4 na kilo lang yun. Ano ang pakiramdam mo dyan na hindi mo kayang ibigay ang pangangailangan ninyo ng pamilya mo kasi 3 kayo tapos magkano lang ang kinikita mo? Anong pakiramdam na hindi mo na ibibigay? Siyempre, masama sa loob. Masama sa loob mo. Lalo pa ko yung padre de pamilya. Ba't nga iyak ka? Nalulungkot. Kung sakaling magsimula kayo ng pagkakitaan dyan, sa tingin mo may bababago sa buhay nyo? Hindi ka na yung mas may chance kasi kayong umunlad kung may negosyo kayo kumpara sa hanggang dun lang ang kaya mong kitain, no? Maganda yung may negosyo na kailangan paikutin din yung puhunan. Ayan, kung sakaling mabibigyan kayo ng negosyo, ikaw ay titigilan ng trabaho at magpo-focus ka na. Kung sakaling matumal ang tao, maglalako kayo. Pwede kayong maglako eh. Oo. 'Di ba? Tapos kiluhan, yung gusto nyong kiluhan, yung paglagay mo ng ikita mo na agad ang presyo, no? Yung plat na yung kiluhan. Kung sakaling may tutulong sa'yo dyan, ano ang sasabihin mo sa sponsor na tutulong sa'yo? Tingin ka dito. Halimbawa, mayroong naawa sa inyo, gusto kayong tulungan, ano ang nais mong sabihin sa kanila? Papasalamat ako sa kanila na kundi dahil sa kanila nabigyan kami ng tulong. Ako rin mga ka-therapy, gusto ko rin tulungan ang kapatid ko kasi sila ay nangungupahan. Ako naman ay caretaker po. Pero wala po akong kakayahan mga ka-therapy na sila po ay tulungan ngayon dahil ako po ay tawag dito, nagpapaaral pa ng mga anak. No? May kolehiyo tayo, dalawang high school. So, nagtatandim kami ni husband. Si husband naman ay may regular na trabaho, mababa din ang sahod. At ako naman po ay kahit nagkakasakit na ako mga ka-therapy, pinipilit ko pa rin pong maging parte ng pagtulong kay husband. Kasi hindi kami makakapagtapos ng pag-aaral kung isa lang ang nagtatrabaho. Dapat talaga ngayon partner na sa hirap ng buhay, sa mahal ng bilihin. Ang bigas ngayon, yung 60 pesos, makakakain ka lang ng masarap na bigas kapag nakanin, pag may 60 pesos ka eh. Tama? Mas magkano ang mga gulay ngayon? Kung luma ang bibilihin mo, mas mura. No? So, ayan mga ka-therapy, ang kalagayan po na ngayon nila John, napasyal sila dito sa akin. Every Sunday po ay pumapasyal sila sa akin, dito na po sila kumakain, minsan dito po sila natutulog, no? At ayan ay syempre papakain tayo. Ayun, kahit papano may kunti tayo na pagkakitaan. Pag may mga client po na nagpamassage, kumikita tayo, nakakabili tayo ng pagkain dito, no? So yan mga ka-therapy ang ating kalagayan ngayon. At sana John, hiling ko talaga na may tumulong sa'yo, no? Para naman mabago niya ang buhay niya. At ito si Nunoy ay gusto ko yang mag-aral kasi kawawa yan pag hindi yan nakapag-aral. Second year high school, natapos man second year, third year ka sa pasukan, okay, walang birth certificate. At tawag dito ay kulang din sa kaalaman, no, kung paano ang mga mahahalagang dokumento sa mga anak. Ba't hindi ka pinag-aral ng mama mo? Simutit mo na yung inula. Hanggang grade 4 ka lang? Grade 5 ka? Okay. Ayan. Sige John, no? Ba't pa nalungkot-lungkot mo? Maglalako ka pa rin, kaya mo maglako. Oo. So, yan. Pag sakali may tumulong sa inyo, i-multitask nyo. Kung kaya nyo maglako, si Nunoy, tumulong ka, magbantay ka. No? Kasi ikaw, mas marunong ka magkwenta. Marunong ka magkwenta? Kasi nag-high school ka eh. Natapos mo ang second year high school, itong parents mo, grade 3, grade 4, grade 5. No? Ayun mga ka-therapy ang ating update sa kanila. At maraming salamat po sa mga nanonood po ng ating mga videos. Maraming salamat po.